Isang mapagpalang araw sa lahat. Ako si Jamela at maligayang panonood muli sa Book and I. Ito ang programa na titingin sa iba't ibang mga libro at ang kanilang mga aral na tutulong sa ating lumago sa pananampalataya. Ang mga pangunahing kaalaman at praktika ng Gospel Renewal ay tama sa dalawang dahilan. Ito ay angkop sa ating panahon at ito ay nakatuon sa puso sa isang biblikal na paraan. Kung ang huling kabanata ay nagsabi sa atin ng mga bakit ng Gospel Renewal, ang tanong na ano naman ang sasagutin ng kabanatang ito? Ano nga ba ang ginagawa ng Ebanghelyo na talagang nakakapagpabago sa mga tao sa kongregasyon? Iyan ang aalamin natin sa ang esensya ng pagsibol ng Ebanghelyo. Ang revivalismo ay kinakailangan dahil ang relihiyon ay lubos na iba sa Ebanghelyo, ngunit napaka-epektibong pamalit dito. Ayon kay Martin Luther, ang pangunahing modong patakaran ng puso ng tao ay ang anihin ang sarili nitong kaligtasan. Kapag ang Ebanghelyo ay hindi na pinagbubulayan, natural sa atin na isipin na kailangan ng ating gawa upang iligtas tayo ng Diyos o di kaya pagpalain. Ito ang gawain ng mga relihiyoso na tinatawag ding moralista. Kaya't para simulan ang kabanatang ito, ating alamin ang tatlong paraan ng pagtugon sa panawagan ng Diyos. Tatlong paraan ng pagtugon sa Diyos. Ang karaniwang alam natin na pagtugon sa Diyos ay mabibilang lamang sa dalawa. Ang hindi pagsunod sa kanyang utos na tinatawag ding irradiation at ang pagsunod sa kanya at paggawa ng kanyang kalooban. Bagamat ito ay may katotohanan, may isa pang paraan ng pagsuway sa Diyos na madalas nating hindi napapansin. At ito ang pagsunod sa kanyang utos upang anihin ang ating kaligtasan. At ang problema sa pangalawang paraan na ito ng pagsuway sa Diyos ay ang mapanlinlang na pag-iisip na ginagawa natin ang kalooban ng Diyos kahit hindi naman talaga. Tila ba may utang na loob ang Diyos sa atin kaya tayo ay ililigtas niya? Ngunit ang totoo, ang Diyos ang nagbibigay katuwiran sa atin sa pamamagitan ni Hesukristo. Kaya't muli, bilang buod, tulad ng sinasabi ng may akda, hindi lamang dalawa ang paraan ng pagtugon sa Diyos kundi tatlo. I-religion, relihiyon at ang Ebanghelyo. Dapat tayong patuloy na magbulay-bulay sa Ebanghelyo at itaguyod ang ating pananampalataya sa ginawa lamang ni Hesukristo bilang batayan ng ating kaligtasan dahil maaring tayo, kahit ng mga Kristiyano, ay bumalik sa relihiyon. Pagpapahayag ng ikatlong paraan ng pagtugon para sa lahat. Kung nais mong iparating ang mensahe ng Ebanghelyo, hindi lamang sapat na tulungan ang mga tagapakinig na maunawaan ang pagsunod at pagsuway sa Diyos. Mahalaga rin na ipakita ang malinaw na pagkakaiba sa pagitan ng pagtugon sa Diyos upang anihin ang kaligtasan at pagtugon dahil sa pasasalamat sa Kanyang ibinigay na kaligtasan. Parehong mapanganib ang moralismo at antinomianismo bilang paraan ng pagtugon sa Diyos. Wala ni isa mang nakatataas dito sapagkat ito ay pareho lamang. At iisa lamang ang lunas na mayroon upang lunasan ang dalawang ito. Ito ang pagpapahayag ng ikatlong pagtugon sa Diyos, ang Ebanghelyo. Ang masusing pangunawa sa Ebanghelyo ang lunas sa puso na iniisip na ang kalayaan ay ang pagiging labas sa batas ng Diyos at para sa puso na nakatuon sa batas para sa kaligtasan. Ang pagbabago ng asal sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Ang tamang oryentasyon ng Ebanghelyo sa buhay ng isang tao ay hindi lamang magpapabago sa kanyang pananaw na sundin ang salita ng Diyos, kundi magiging daan din ito upang baguhin ang kanyang puso na anuman ang gawin niyang pagsunod sa Diyos, ito ay dahil sa pagmamahal sa Kanya na may eternal na epekto kaysa na temporal. Ang problema sa moralismo ay ang pag-iisip na ang pagsunod sa Diyos ay dahil sa takot sa parusa o dahil sa pagmamataas. Maaring pigilan nito ang ugali ng tao sa loob ng maikling panahon, ngunit tulad ng metal na nabuloktot mula sa orihinal nitong anyo, maaari itong tuluyang masira tulad ng isang taong tuluyang iiwan ang pananampalatayang kinamulatan. Paano tayo inilalakad ng Biblia papunta sa pagbabago? Si Pablo sa kanyang mga liham, kailanman siya sumulat sa mga iglesia para magbigay sa mga dukha, maging tapat sa kanilang mga asawa, humindi sa kasamaan at marami pang iba. Hindi niya sila inuudyukan sa pamamagitan ng emosyon o dahil sa takot sa parusa. Kundi dinala niya sila pabalik sa biyaya na tinanggap ng iglesia kay Hesukristo. Sinasabi ni Pablo na kung gusto mo ng tunay na pagbabago, hayaan mo tulungan ka ng Ebanghelyo. Ayon sa buod ng may akda,
Ang Ebanghelyo, kung tunay na pinaniniwalaan, ay nakakatulong sa atin para makalabas sa pangangailangan na likas sa puso ng tao. Kung walang kapangyarihan ng Espiritu, ang ating mga puso ay hindi talaga maniniwala sa kaligayahan at biyaya ng Diyos. Kaya't sila ay gumagana sa kanilang likas na paraan. Sa pamamagitan ng Ebanghelyo, nakararating tayo sa pagbase ng ating pagkakakilanlan hindi sa kung ano ang ating naabot, kundi sa kung ano ang nagawa para sa atin ni Kristo. Ang pananampalataya sa Ebanghelyo ang nagbabago sa ating motibasyon, pag-unawa sa sarili at pagtingin sa mundo. Ito ang nagbabago sa ating mga puso. Importansya ng idolatriya. Isa sa pinakamahalaga at biblikal na paraan upang tulungan ang mga tao na makita kung paano sila namumuhay ng hindi naniniwala sa Ebanghelyo ay ang pagtuturo sa kanila ng kalikasan ng idolatriya. Ayon kay Luther, anumang tinitignan natin ng higit kaysa kay Kristo upang maramdaman ang pagkatanggap, kasiyahan, kahalagahan, pag-asa at seguridad ay sa kahulugan ang ating Diyos. At hindi lamang ito ang mga masasamang bagay na ating iniingatan, kundi maging ang mga mabubuting bagay na ating ginagawang pangunahin sa ating mga buhay upang maramdaman ang kahalagahan at kasiyahan. Ayon sa buod ng may akda. Kaya kung ang ugat ng bawat kasalanan ay ang idolatriya, at ang idolatriya ay ang pagkukulang sa pagtingin kay Jesus para sa ating kaligtasan at katwiran, kaya't ang ugat ng bawat kasalanan ay ang pagkukulang sa pananampalataya sa mensahe ng Ebanghelyo na si Jesus at tanging si Jesus ang ating katwiran, kabanalan at kaligtasan. Sa pagtatapos ng kabanatang ito, ating tinanmuli ang salita ng may akda na naglalarawan sa kahalagahan, pundasyon at tulong na kailangan natin upang mamuhay ng banal. Ano nga ang kahulugan ng pagbabago sa asal? Ano ang makakatulong sa atin na mamuhay ng banal? Ang solusyon ay hindi lamang persahin o ipilit ang ating sarili na gawin ang tama, kundi ilapat ang Ebanghelyo sa mga Diyos-Diyosan ng ating puso na laging alternatibong paraan ng sariling kaligtasan maliban kay Jesus. At ito ang kabanata ng aklat na mayroon tayo sa araw na ito. Nawa kayo ay may natutunan at ang kapayapaan ni Kristo ay sumainyo. Muli, ito ang Book and I.